Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan, mga friends, mga inugugman natong mga kaigsunan dinhi sa tibuok nga probinsya sa Biliran. Ug sa mga dapit nga maabot ni nga atong broadcast, we are broadcasting live dinhi sa Radyo Natin FM Naval Biliran. Kumusta ka mo? The first day of May. April pa ba na? Today is May 1. Kumusta nga itong mga suking tigpaminaw sa mga 8 ka mga lungsod nga nasa sakupan sa atong island paradise of Biliran. Gipapadangat kini nga programa ipinagi sa leadership sa atong gobernador, si Governor Gerard Spina o si Attorney Ed Igano, ang atong Provincial Information Officer.
is still very hot. Permita ni babalik-balikon kay kuyaw talaga ang heat stroke. Ang heat index sa atong lawas, mainit na nga daan ang atong lawas, unya mainit pang panahon, dili lang kakabantay, natumba ka na ngayon simbako. Ha? May tungod sa heat stroke. So kinanglan gud nga magpasilong kita, dili mag-expose too much sa kanang init sa panahon. Kay dako ang kadelikaduhan sa heat stroke. Apil na ang mga kahayupan. All animals ipasilong dito sa mga landong ng mga areas. Today is May 1, holiday. Walang trabaho. Why do we need to celebrate Labor Day in the Philippines? Kaya nga naman daw kung may Labor Day, adlaw sa mga obrero dinhi sa Pilipinas. Let's take a little back in history. Kanang mubalik kita sa atong history. I do the research here in Google. What is Labor Day? Why do we need to celebrate Labor Day in the Philippines? Nganong walay trabaho? Labor Day in the Philippines is a very public holiday celebrated every May 1. Primero nga adlaw sa Mayo, May 1. It is a day when workers all across the country come together and commemorate their hard work and demand for better working condition and fair wages. Para eksakto nga mga pansweldohan, o better working condition. Nagtitirok ang mga trabador ni atong May 1. Okay? Ang father sa May 1 sa Labor Day, si Isabelo de los Reyes. Yeah. Who is the pioneer of labor movement in the Philippines? Isabelo de los Reyes, he was born on July 7, 1864 to October 10, 1938. Is commemorated as the father of labor movement and honored their progenitor of Filipino socialism. Kumusta daw, Padi Aldrin? I'm very fine. Gikang kang engineer. Luisito Abad. Little of history. Let's go back little of history kita, Padi, because it's May 1. Nga nung nagsiselebrate man kita sa Labor Day. What happened on May 1, 1903? What happened on May 1, 1903 in the Philippines? Usa ko na natabuhan Mayo 1 ang 1903 din Pilipinas. On May 1, 1903, the Union Obrera Democratica de Pilipinas, or better known as UODF, known formally as Union Obrera Democratica, the first worker union in the country, ang primero nga union, workers union din ni country. They staged a massive rally calling for an 8-hour working day and the recognition of May 1 as a public holiday. Kaniya di kay kuang pamanlad to wala pa man maabot og 8 oras. Ang mga trabador primero nga nagpundok, nagtukod og union, ang Union Obrera Democratica. The first workers union in the country. Sila nagtitirok, they call for an 8-hour working day and a recognition of the May 1 as a public holiday. No kinanglan ang May 1 hinumduman nato nga adlaw sa mga obreros. Okay? In 1903, 1903,
thousands of workers marched to protest the working conditions under the American rule. Kay Amerikano pumandi adto ang nagdudumala dinis ato. Going to Malacanang to voice their demands. Nagtiterok sila. 1903 adto nga mga katuigan. Thousands of workers, they marched to protest the working conditions under the American rule. Nangadto sila sa Malacanang aron magpabati, magpaungaw sa ilang gusto nga may tabo. Gusto nila nga every May 1, number 1, a holiday. Noog every May, kanang May 1, niadto, panahon sa American rule, gusto nila an 8 hours nga pagtrabaho. The protest played as a significant role in the labor rights gains. Okay, in 1908, the Philippine Congress formally recognized as May 1 as a national holiday. Kaya tibok nasod, walang trabaho, wala po'y klase, a national holiday. Ano, kay para kita makasabot kung ano nag-celebrate kita sa Labor Day in the Philippines. Kaya kadtong 1903, kokoy ka niya, Vice Governor is watching. Okay, kay niadtong noon 1903, American rule pa. Ang primero nga workers union, may workers union na to, nagtiterok sila. Asa na tong primero nga workers union, kinsay nga na to. Union Obrera Democratica, the first workers union in the country. They demand a 8 hours working day and i-recognize ang May 1 as a public holiday. Pero lang katuig, 1903, ang karon 2024 na. Okay. Ang atong tekna, 14 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Ay, karong Mayo May 8 to 11, from Wednesdays to Saturdays, we are happy to announce the schedule of activities of the upcoming 32nd Provincehood Anniversary Celebration. We discussed this already last time na nag-programa kita din with the PIO officer about the May 8 to 11, May 11 actually, ang provincehood. Kantong way back 1992, nagkamayada plebiscite, and the plebiscite ginkadungan na tong elections, ano? Nagkamayada plebiscite, kadungan ng elections, by voting yes or no, musugot bang mga Biliranon nga maging regular province ang probinsya sa Biliran, at saka nagdaog naging regular province na ning Biliran. All the rest is history. Okay? Mark your calendars and join us in a 4-day full of fun, culture and celebration. Pagkita-kita kita diha sa Capitol Grounds. Okay. Ay, ang cataract operation diya, cataract operation. Kano sabot to? Cataract operation diya sa atong Biliran Provincial Hospital. May 6. You may contact Maricel Companer para sa screening. I do not know kung kano sang screening. Paminaw ko tomorrow ada siguro. May 6, from May 6 to May 11 diya sa atong Cataract Biliran Provincial Hospital. Celebrating the 32nd years of peace, perseverance and prosperity. Para sa may mga problema sa mata, katarata, pass the word, pakiingon sa inyong mga may higalaan, kapamilya, membro sa kanyang panimalay nga may adda kita cataract operations. Kana higayon na kini nga makapangopera nga way gasto. Way gasto. Kinanglan lang magpa-screen. Pag pumasa sa screening, kay dili man tanan maoperahan, kay basig diabetic,
unsa ba diha kanang high blood, unsa ba pa diha nga gididiling nga operan. Pero pag pasa ka mo sa screening, i-schedule ang operasyon from May 6 to May 11. And ito, uli na kauman. And some medicines will be ipapanghatag sa inyo. Higayon na ka na ninyo, kay dili na ka mo budget pa para sa doktor, mo budget pa para sa hospital, mo budget pa para sa pagkaon, para sa pamasay and everything, etc. etc. Kini, higayon na kini nga cataract operations. Uy, kinsa to? Okay. Schedule of activities sa May 9. Daghan nagkitag activities sa karong May. May 9, schedule of activities. Sa buntag, ang Hobby Convention diya sa Capitol Grounds, cultural workshop and dance presentation diya sa atong Provincial Center, dog show, kanang may mga kanang mga pets, kanang mga iro nga mga ano say tawagan ni kaning mga tamed na mga iro, pwede na kanasilan ninyo dalon sa May 9 diya sa atong May 9 sa schedule of activities sa Capitol Grounds, diya kini. I do not know the mechanics of the show, pero may dog show kini. Sa Agritourism Trade Fair, ang Provincial Civic Center parking diya sa parking area sa Provincial Civic Center, ang Tourism Trade Fair. Nindot kini kaya naadiha ang mga magkalain-lain ng mga produkto sa atong agrikultura that you can see and buy. Siguro tingali makakapalit ka mo diha. Anna dida ang magkalain-lain ng mga lagutmon. Barato pa ko din barato kay they situate na barato, less ang price kaysa dito sa merkado. Ang Agri-Tourism Trade Fair. Hain diya sa atong Provincial Civic Center, diya sa parking area anadina. Napud tay Biliran Arts Guild exhibit and live painting diya sa Provincial Civic Center lobby. Nadiha. Makikita ninyo ang magkalain-lain yung mga arts and design, Biliran Guild exhibit and live painting. And be ready po sa mga trabaho, nagikinanglan og trabaho, may adda kita one-stop shop fair sa SP Annex Hall. Jobs fair dito sa Social Action Center. Ana makita nato ang mga locally nag-hire og trabaho. Dili lang siguro sa probinsya kini. Paminaw ka mo kanang mga nanginginanglan og trabaho, merchandisers or sa pamandina. Dili lang siguro din sa atong probinsya ang jobs fair o ang one-stop shop sa SP Annex Hall. Oy, kinsa ni? Nindot ka ng one-stop shop, steady lang. I dili pwede nga steady. Dili na ka mo kadto paghalayok. Kay naa na lang dilha sa inyong kanang inyong kilid-kilid. Sa kaning one-stop shop. Kay one-stop shop na, agad na din ha. I do not know kung naadiha ang NBI, police clearance, mukuha ka mo din ha sa tanan nga mga services sa atong gobyerno. Health services. Wow, naputol ang atong kuan. Naputol ang atong live. Nawala na. Okay, anay. We'll try to... Ang atong takra, andun na lang kita'y 8 minutos o sa alas 11:30. Nawala naman po ng atong signal. So, live kita din sa radyo natin na FM. Special lane for processing of CLOA Holders Tax Declaration diya sa atong social center. Grooming and wellness services diya sa atong Social Action Center.
Cataract operation, as I've said earlier, diya sa Biliran Provincial Hospital. Cleft lip and palate surgery diya sa Biliran Provincial Hospital. O ang Vice Governor's Cup Tennis diya sa Capitol Tennis Court. Ang second Biliran Pop Music Songwriting Festival Finals. Second Pop Music Songwriting Festival Finals na kini, final night diya sa atong Capitol Grounds. And May 10, padayon paghihapon ang Agri-Tourism Trade Fair, Biliran Arts Guild Exhibit and live painting. Padayon gihapon ng tanan nga mga activities. Okay. So, pagka May 11, that is Saturday, magmimisaw sa kita, halad pa sa salamat o pasalamat sa giya sa atong makagagahom, ha? Natay misa. So, ang atong mga motorist, paibaludaan sa inyo, nga sa buntag, after the mass, may dakita grand parade. Para dili ka mo disturbo, paubinid lang usak kita, ha? Ipodapli ng mga mga sakyanan nato. Thanksgiving Mass, Grand Parade diya sa National Highway. O unveiling of the SGLG markers diya sa atong Capitol Grounds. Okay, tanawon ta ni nga atong okay. Nawa naman tong atong live. We'll try to establish, Yan. Still going live, ha? Ayan. Hello, kumusta? Ang nindot ka ron, pangaligo kay init kayo. Pero pag pangaligo nga, be sure ang safety. Ha? Kay kasagaran raba kita mga ligo. Maguro istorya dito sa pangaliguan. Magdalat kita sa atong mga anak. Pasagdan lang nato ang atong mga anak. Guy! Niya, adto na dito na malumos. Mga ligo gani, kinahanglan, ang mga bata, diligod pasagdan. Ha? Kung maligong bata, kanang kuyugan og dako na. Ha? Diya lang sa daplin sa kaning dagat. Ayaw ka mo pagkaligog usa lang. Way kauban nga dako nga maayo na mo langoy. Ha? Oh. Ay, grabe ang kainit. Until May pa, the whole month of May, according to Pag-asa, makakasinati kita ingon ani nga panahon. Okay? So, 4 minutes na lang. Okay, damo pa natin announcement. So, muna to, ang sketch sa May 11, continuation sa tanan na sa distribution or of aid to barangays, awarding of prizes of various competitions sa May 11 na ni. Ang awarding sa mga premyos sa magkalain-lain nga mga kanang competition. Ay, dini, dispersal, distribution of various program. Dispersal sa veterinary office siguro ni. Mga hatag og kanang ambot. Kung nagpalista na kamo, kung nakapalista mo, usa ka mo nga makakatagamtam niya ni nga mga panghatag og mga dispersal sa mga animal. Ha? Mga animal. Og ang awarding of CLOA tax declaration holders, importante kini. Kanang mga tax declaration sa CLOA, get them ready kay hihatag na kini. Og ang Hudyaka presentation. Wow. Nakakita na kamo ning Hudyaka presentation? Magsayaw-sayaw diha sa Capitol Grounds. Ang clip lit palate surgery. Magpapadayon gyapon kini until May 11 diha sa atong Biliran Provincial Hospital. Pagkagabi, blessing and inauguration of the BPPO mini grandstand and statue of Private Andres P. Dadison. Wow. Diha sa BPPO grounds. Pagkagabi sa May 11. So we look forward for the success of this celebration and advance congratulations
with moving forward, celebrating the 32nd of peace, perseverance, and prosperity. Okay, napakitay 3 minutos ug sa mag 11:30. Oh. Okay, asa na to? Oh, yay! Kani, kunta ni, ha? Heads Up Philippines, Pag-asa is predicting the heat indices in the country will soon hit levels of extreme danger in the coming days and next month as temperatures continue to rise the height of the summer season on top of the lingering effects of the El Nino phenomenon. Kaning mapinit ta. Grabe gud nga kainit kay pero medyo karon buga medyo nagminus-minus pila ka degree sa ngatong Celsius ang atong ang ato na experience yan na sinati karon. Based on Pag-asa's ongoing monitoring of the discomfort index or heat index, there is a possibility that some areas in the country will experience level of extreme danger, which is 52 degrees. Wow! Grabe! 52 degrees init na gani ang 40 degrees. Much more po ang 52 degrees. O, gimpapay balugod kita nga ayaw, good kita pag kaning ikuan na itong atong lawas diya sa kaning init sa panahon. Panggagod na itong atong kalawasan. With this heat level, heat stroke is imminent to probable people who are directly exposed to sunlight, which is why we need to take precautions. It can be observed that areas that we have posted high temperatures, posted high temperatures as coastal areas, while cities like Metro Manila are also registering high heat levels due to urban heat island effect. Wow. Many parts of the country, however, would experience hotter days next month. Karon na ning May. By May, we can expect higher temperatures in Cagayan Valley, especially Cagayan and Isabela provinces, Ilocos region, Central Luzon, and the neighboring provinces of Metro Manila. The coastal areas of the Batangas, Cavite are also the same. So this is very alarming ang init sa panahon. Okay? Yay! 31 minutos tayong nakalabay sa alas 11. Dagan pa ni nga itong mga announcements Pero importante unahon nato ang Mayo. Ang Mayo nga atong mga selebrasyon. Ginuna ko naman ang Mayo. Ang clip lip palate surgery and cataract surgery, do not forget. Importante na kini kay this will save you money. Pakadto ka mo sa atong hospital para pagpa-screen. May 6 to May 11. Okay? So, sayang, wala tayo eksaktong oras, Sayang lagi, it's already 30 minutes ago, on 11 o'clock. Thank you very much, Luisito Filimon Abad. Sir, good morning. Bueno, wala naman tayong eksaktong oras din nilang nato temporaryo tatapusan natong programa karon sa ngalan ni Governor Gerard Spina o sa ngalan ni Attorney Ed Igano, ang atong Provincial Tourism Officer. Kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa inyong paminaw. Mayong udto. God bless. And mabuhay. Belated. Not belated. Happy birthday to Andre Machete. Happy birthday dong. Keep safe. God bless and mabuhay. I love you. Bye-bye. Iranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon.
CBS sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. CBS sa probinsya. Matag adlaw Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Magandang araw mga kaibigan. Ang Health and Wellness Program na ito ay inihahatid sa inyo ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy